Magandang umaga. Ako si Althea de Rosas Francisco mula sa Baitang 12 STEM 2. Kahirapan at katarungang panlipunan. Ang kahirapan ay isang hamon sa ating lipunan na hindi lamang pisikal na aspeto ang naaapektuhan, kundi pati ang dignidad at pag-asa ng isang tao. Ito ay isang kalagayan kung saan hindi lamang kakulangan sa mga materyal na bagay ang umiiral, kundi isang mas malalim na kakulangan sa oportunidad, edukasyon at kalusugan. Sa madaling salita, ang kahirapan ay tila isang kadena na pumipigil sa maraming Pilipino upang makamit ang mas magandang buhay at kinabukasan. Sa bawat taong nabubuhay sa kalagayang ito, nasasakripisyo ang kanilang mga pangarap at ang kanilang kakayahan buuin ang kanilang sariling kapalaran. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas, sa kabila ng mayamang kultura at likas na yaman, ay may malaking bilang ng populasyon na nasa malalalim na linya ng kahirapan. Sa bawat sulok ng ating bansa, makikita ang mga kabataang kinakailangang huminto sa pag-aaral upang maghanap buhay para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang mga kabataang ito ang maaaring magmagandang pangarap sa kanilang buhay, ngunit natatabunan ng realidad ng kahirapan. Kasabay ng kanilang mga pangarap, nawawala ang kanilang pagkakataon para sa mas mabuting buhay, at sa halip ay nagiging bahagi sila ng walang katapusang siklo ng kahirapan. Ang kahirapan sa bansa ay dulot ng samot-saring salik, kabilang ang kakulangan ng sapat na trabaho, mataas na presyo ng bilihin, at hindi pantay na distribusyon ng mga benepisyo at oportunidad. Maraming kababayan natin ang nakakaranas ng hirap na maghanap ng trabaho dahil sa kakulangan ng kaalaman at kasanayan. Ang hindi pantay na sistema ng edukasyon ay isa ring dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi nakapagtapos at napagkakaitan ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang trabaho. Ang kahirapan ay hindi dapat maging parusa o sumpa ng sino man. Ngunit ito ay nagiging malaking hadlang sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Upang magkaroon ng tunay na pagbabago, mahalaga ang pagkakaroon ng pantay-pantay na benepisyo mula sa gobyerno. Kung ang bawat Pilipino ay may akses sa libreng edukasyon, abot kayang serbisyong pangkalusugan at mga programang pangkabuhayan, mas maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataon na maiahon ang kanilang mga pamilya mula sa kahirapan. Hindi sapat ang mga programang pansamantala lamang tulad ng pamimigay ng ayuda, kinakailangan natin ng pangmatagalang solusyon. Kasama rin sa mga solusyong dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagtitiyak na ang mga programang pangkalusugan ay madaling maabot ng lahat ng Pilipino. Kadalasan, ang mga mahihirap ay hindi mapapagpakonsulta sa doktor o makabili ng gamot dahil sa mahal na serbisyong pangkalusugan, kung ang bawat isa ay mabibigyan ng pantay-pantay na akses sa serbisyong ito. Mas mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na mabuhay ng malusog na siyang pangunahing hakbang tungo sa pag-unlad. Ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay isang puhunan upang maging produktibo sa hanap buhay at upang makatulong sa pamilya. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng pantay na akses sa mga programang pangkabuhayan na makatutulong sa mga pamilyang naglalayong magsimula ng maliit na negosyo o magtanim ng mga pananim para sa sariling pagkain. Kung mas marami ang mabibigyan ng ganitong pagkakataon, mas malaki ang tsansa na maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Ang pagbibigay ng suportang pangkabuhayan ay hindi lamang pagtulong sa isang pamilya kung hindi isang hakbang din tungo sa mas maunlad na komunidad at mas matatag na ekonomiya. Hindi natin masisisi sa mga mahihirap ang kanilang kalagayan. Ang kahirapan ay isang komplikadong problema na nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa gobyerno, mga pribadong sektor at maging ang bawat mamamayan. Kailangan ng mga batas at programa na tunay sa tumutugon sa pangangailangan ng tao. Hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa pangkabuuan nilang unlad. Kung ang bawat isa ay kikilos at magbibigay ng suporta, mas malaki ang tsansa na malagpasan natin ang problemang ito at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa huli,
Ang tunay na laban sa kahirapan ay laban ng bawat isa sa atin. Panahon na upang ipakita ang tunay na malasakit sa kapwa, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi alintana ang kanilang kalagayan upang makamit natin ang isang bansang pantay-pantay ang oportunidad at malaya mula sa kahirapan.